Wala naman akong pakialam sa babaeng yan. Isang hamak na ampon pabigat sa pamilya ko. Kung hindi lang dahil sa awa ni Papa, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Nakakasawa na ang mukha niya ni hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Mukha siyang labandera na naligaw sa mansyon natin. Dahan-dahang umatras si Luningning, hawak ng mahigpit ang porselanang mangkok na naglalaman ng mainit na sabaw ng manok na higit 2 oras niyang pinakuluan para sa asawang sinabing masama ang pakiramdam. Naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri at ang matinding pang-inginig ng kanyang mga tuhod nang marinig niya ang tinig ni Raja mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Tila tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang lalamunan. Pinipigilan ang isang mabigat na hikbi na pilit kumakawala mula sa kanyang dibdib. Pilit niyang inunawa ang lamig ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon dahil sa utang na loob niya sa pamilya Valderrama. Ngunit ang marinig mismo mula sa bibig nito na siya ay isang hamak na pabigat ay labis na nagpadugo sa kanyang kaluluwa. Sa halip na magalit o mag-ingay, maingat niyang ibinaba ang mangkok sa maliit na mesa sa pasilyo, tinitiyak na walang matatapon na sabaw kahit nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Tahimik siyang tumalikod. Nilulunok ang bawat mapanghamak na salitang patuloy na binibiyak ang kanyang pagkatao. Hindi pa man naghihilom ang sugat na iyon, kinagabihan ay gumuho ang buong mundo ni Luningning nang tuluyan ng binawian ng buhay ang kaisa-isang taong nagturing sa kanya bilang tunay na pamilya, si Don Esteban. Sa gitna ng matinding pagluluksa at pag-asikaso ni Luningning sa burol sa loob ng malaking bulwagan ng mansyon, dumating si Raja kasama si Silab. Amoy matapang na alak ang dalawa, nagpapakita ng kawalan ng respeto sa yumaong haligi ng tahanan. Bago pa man makalapit si Luningning upang salubungin ang asawa at humingi ng karamay, walang pasabing itinulak siya ni Raja sa harapan ng mga nagbubulungang bisita. "How dare you show your face here? Ikaw ang pumatay sa Papa!" Pinabayaan mo siya. Tapos malalaman ko na ninakaw mo pa ang pambili niya ng gamot sa puso para ipadala sa mga kamag-anak mong patay gutom. Ang matatalin na salita ni Raja ay umalingangaw sa buong bulwagan, nag-iwan ng matinding pagkabigla sa lahat. Lumapit si Silab, humawak sa braso ni Raja at nagpanggap na nagpupunas ng luha. "Oh my God, Raja, calm down! Pero grabe ka, Luningning. We trusted you. Tinuring kitang parang tunay na kapatid at binigyan ka namin ng magandang buhay. Tapos ganito ang gagawin mo kay Tito Esteban habang nagpapakahirap si Raja sa kumpanya?" Hindi makapagsalita si Luningning. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa labis na pagkabigla at kawalang katarungan. Wala siyang kinuha ni isang kusing. Siya ang walang tulog na nagbantay sa matanda, nagpunas ng katawan nito at nagdasal sa tabi ng kama habang ang asawa niya ay nakikipag-aliw sa ibang babae. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga matang nakapaligid ay puno ng panghuhusga. Nilalamon siya ng buhay ng makasinungalingang gawa-gawa ng 2 taong sumira sa kanyang tiwala. Sa utos ni Raja, walang awang hinila ng mga gwarda si Luningning palabas ng bahay. Inihagis ni Raja ang isang lumang maleta na naglalaman ng iilang pirasong damit ng kanyang asawa pababa sa hagdanan. Bumagsak si Luningning sa basang semento ng daanan habang walang habas na bumubuhos ang malakas na ulan. Hinuhugasan ang kanyang mga luha na humahalo sa putik. Sumara ang mabigat na pintuan ng mansyon na gawa sa matigas na kahoy, nag-iwan ng malamig na harang sa pagitan niya at ng buhay na inakala niyang kanya. Sa gitna ng dilim at pagkakadapa, kinapa ng kanyang nanginginig na mga kamay ang putik. Hindi ang kanyang mga nakakalat na damit ang inuna niyang pulutin, kundi ang kahoy na rosaryo ni Don Esteban na aksidenteng nahulog mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Isinusubsob ang kanyang mukha sa lupa.
Tinaramdam ang paglisan ng nadiisang taong nagtanggol sa kanya. Dala ang lumang maleta at ang bigat mang mundong gumuho sa kanyang mga balikat, naglakad si Luningning nang walang direksyon sa gitna ng binahang kalsada ng Iloilo. Nanlalamig ang buo niyang katawan, nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa magkahalong ulan at kawalan ng pag-asa, hanggang sa tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa malamig na tubig baha. Inasahan niyang ito na ang kanyang katapusan, na maiiwan siyang mag-isa at kaawa-awa sa dilim. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, isang pares ng pamilyar, luma at magaspang na bota ang huminto sa kanyang harapan. Mula sa itaas, isang malakas at mainit na kamay ang bumaba upang abutin siya. Isang tahimik ngunit matibay na presensya na nag-aalok ng kaligtasan. Markakaya-kaya ng kamay na ito na iahon siya mula sa pinakamalalim na bangin ng kanyang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Luningning nang maramdaman niya ang pag-angat ng kanyang basang katawan mula sa malamig na putikan. Isang pares ng matipunong braso ang bumuhat sa kanya, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa kanyang sariling asawa. Sa gitna ng kanyang nagdidilim na paningin, naamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng langis ng makina na humalo sa simoy ng dagat. Si Isko, si Francisco Dalisay, ang kanyang kababata na ngayon ay isang simpleng mekaniko sa pantalan ng mga Valderrama. Walang anumang salitang namutawi sa mga labi ng lalaki. Tanging ang mabigat at nagmamadaling mga hakbang nito ang nagpatunay sa matinding pag-aalala habang nilalampasan nila ang masungit na unos patungo sa isang maliit na dampa sa gilid ng komunidad ng mga manggagawa. Pagbilat ng kanyang mga mata, bumungad kay Luningning ang amoy ng lumang kahoy at inas ng isda na nakadikit sa mga dingding ng barong-barong. Isang napakalaking kaibahan ito sa malawak na mansyon na umaalingasaw sa mamahaling pabango at kasinungalingan. Nanginginig ang buo niyang kalamnan, hindi lamang dahil sa lamig na nakalipas na bagyo, kundi dahil sa sariwang trauma ng pagpapalayas at pagyurak sa kanyang pagkatao. Agad na lumapit si Isko, maingat na ipinatong sa kanyang nanginginig na mga balikat ang kaisa-isang kumot nito na kupas ngunit malinis. Kasunod nito ay inabot ng binata ang isang bingot na mangkok ng umuusok na lugaw. "Kain ka muna, Ning. Mainit pa yan. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito." Ang malumanay nitong wika na puno ng pag-iingat. Tinitigan lamang ni Luningning ang mangkok at doon ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha, humahalo sa simpleng pagkain na inihain sa kanya. Tahimik na umiyak ang babae. Inilalabas ang bigat ng pagkawala ng kanyang binan at ang sakit ng pagtataksil ng sariling asawa. Umupo lamang si Isko sa isang maliit na bangkito sa gilid, hindi nagtanong at hindi humingi ng paliwanag. Nagbigay lamang siya ng tahimik na presensya, pinagmamasdan ang ng ninakawan ng korona habang unti-unting pinupulot ang sariling mga piraso. Sa isip ni Isko, labis ang kanyang pasasalamat na naunahan niya ang mga kalalakihang nakauniporme na nakita niya kanina sa ospital. Mga tauhan ni Raja na agresibong nagtatanong sa mga nurse kung saan nagtungo ang babaeng pinagbintangang magnanakaw ng gamot. Alam ni Isko na nagsimula na ang malupit na panganggaso ng mga demonyo at hinding-hindi niya hahayaang makuha nila si Luningning. Pagsapit ng madaling araw, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa labas. Nagsimulang tumagos ang tubig mula sa butas ng lumang yero, saktong tumutulaw malapit sa papag na pinaghihigaan ng babae. Upang hindi maabala ang tulog ni Luningning na puno ng sugat ang puso, tahimik na bumangon si Isko. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tela at binalot iyon sa ulo ng kanyang martilyo. Maingat niyang pinukpok ang pako sa butas na bubungan, tinitiyak na ang paglapat ng bakal sa bakal ay hindi lilika ng matinis na ingay na maaaring gumising sa natutulog. Ang bawat diin at pag-ayos niya sa bubong ay tila isang tahimik na pangako na handa siyang saluhin ang lahat ng bagyo. Huwag lamang muling mabasa ang babaeng labis niyang pinahahalagahan. Ngunit kahit gaano katahimik ang paligid,
Hindi nakataka si Luningning sa bagyo sa loob ng kanyang isipan. Nakita niya muli sa kanyang panaginip ang nanlilibak na mukha ni Raja, ang peking luha ni Silab, at ang mabigat na pagbagsak ng maleta sa putikan. Nagising si Luningning na humahabol ng hininga. Nanginghinig ang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manipis na kumot. Agad na binitawan ni Isko ang kanyang mga gamit at lumapit sa papag. Lumuhod siya at kinuha ang nagyeyalong mga kamay ni Luningning. Ikinulong ito sa kanyang magaspang, ngunit maiinit na palad. "Ning, nandito lang ako. Panaginip lang yon. Wala nang mananakit sa'yo." Pag-aalo ng lalaki. Isinandal ni Luningning ang kanyang nagpapawis na no sa mga kamay ni Isko, tuluyan ng nagpakawala ng isang mapait na hikbi ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Subalit ang pansamantalang kapayapaan na yon ay mabilis na naglaho ng biglang yanigin ang buong dampa ng isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa manipis na pintuang kahoy. Tumigas ang panga ni Isko habang nanlaki ang mga mata ni Luningning sa matinding takot. Isang tanong ang bumalot sa kanilang isipan. Kung natunto na ba sila nang walang awang bagsik ni Raja? Bumukas ang manipis na pintuan hindi upang iluwa ang mga armadong tauhan ni Raja, kundi upang ipakita ang matinding panginginig ng isang matandang babae mula sa komunidad. Si Aling Marta, na ang mukha ay basang-basa ng luha at ulan, ay humihikbi habang nakakapit sa braso ni Isko. Dala niya ang isang balita na tuluyang wawasak sa natitirang pag-asa ng mga manggagawa sa dampa. Ayon sa matanda, tinanggal ng walang pasabi ang daan-daang kargador at mekaniko sa pantalan ng Valderrama. Ang dahilan na ipinagkalat ng bagong pamunuan ay ang malaking pagkalugi umano ng kumpanya dahil sa pagnanakaw ng dating asawa ng tagapagmana, isang kasinungalingan na direktang tumusok sa puso ni Luningning na tahimik na nakikinig sa isang sulok. Naramdaman ni Luningning ang matinding pagkirot ng kanyang dibdib, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa mga inosenteng pamilyang nawalan ng hanapbuhay dahil sa kasakiman ng kanyang asawa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng nadliliwanag at marangyang mansyon na minsan ay naging kulungan ni Luningning, masayang nagdiriwang sina Raja at Silab. Ang malaking hapagkainan na puno ng nagkakahalagang mga putahe ay naging saksi sa kanilang walang awang paglapastangan sa alaala ng yumaong Don Esteban. Nakasuot si Silab ng isang makinang na kwintas na diamante, ang paboritong alahas ng yumaong ina ni Raja na matagal nang itinatago sa kahon ng pamana. Ang paglapat ng kanilang mga kupitang kristal ay sumasalamin sa kawalang hiyaan at pagdiriwang ng kanilang masamang binabalak. "I can't believe it was that easy, Raja." Na yung naipalayas na natin ang pabigat mong asawa, mas madali na nating maibebenta ang mga lumang barko at makukuha ang buong pondo. Ang malambing, ngunit makamandag na wika ni Silab habang sumisimsim ng mamahaling alak. Ngumiti si Raja, puno ng kayabangan at kawalang pakialam sa mundong kanyang sinisira. "She was a nobody. Ginamit ko lang ang excuse na nagnakaw siya para may rason tayong magtanggal ng mga walang kwentang trabahador na laging humihingi ng dagdag sweldo. Win-win situation, babe. Tayo na ang may hawak ng lahat na yon." Ang mga salitang iyon ng pagyurak ay hindi naririnig ni Luningning, ngunit ang epekto nito ay malinaw niyang nakikita sa mga pamilyang nakapaligid sa barong-barong ni Isko. Paglabas niya ng dampa, nakita niya ang isang batang musmos na humihila sa laylayan ng damit ng inang walang maipakain. Kusang gumalaw ang mga paa ni Luningning patungo sa mag-ina. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang basang bestida at nakuha ang kaisa-isang barya na natira sa kanyang buong buhay. Lumuhod siya sa putikan ng walang pag-aalinlangan at maingat na inilagay ang barya sa maliit na palad ng bata upang ipambili man lang ng mainit na tinapay. Sinubukan siyang awatin ni Isko, batid ang sariling kalagayan ng babae, ngunit natigilan ang lalaki nang makita niya ang mga mata ni Luningning. Wala na ang dating takot,
Wala na ang matinding hiya. Pinalitan ito ng isang nag-aapoy na determinasyon na ipagtanggol ang mga taong mas nangangailangan. Ito ang unang pagkakataon na pinili ni Lu Ningning na tumayo hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang reynang handang harapin ang bagyo para sa kanyang nasasakupan. Bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, nagtungo muna si Isko sa maliit na palengke upang humanap ng murang halamang gamot para sa lagnat ni Lu Ningning. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, isang pamilyar na matandang babae ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid at palihim na nag-ipit ng isang makapal na sobre sa kanyang magaspang na palad. Ang sobreng iyon ay may nakatatak na pamilyar at opisyal na selyo ng pamilyang Valderrama. Bago pa man makapagtanong si Isko kung kanino galing iyon, naglaho na ang matanda sa karamihan, nag-iiwan ng isang tahimik na katanungan kung anong mapanganib na lihim ang nilalaman ng papel na iyon. Samantala, hindi na inalintana ni Lu Ningning ang panganib na naghihintay sa kanya. Naglakad siya patungo sa malawak na pantalan, bitbit ang layuning magmakaawa sa pamunuan para maibalik ang trabaho ng mga inosenteng tao. Ngunit pagtapak niya sa sementadong daungan, isang makintab at magarang sasakyan ang huminto nang mariin sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto nito at mula roon ay dahan-dahang bumaba si Silab, buong pagmamalaking suot ang mga alahas na hindi kailanman naging kanya. Ang nanlilibak na tingin ni Silab ay dumiretso sa mga mata ni Lu Ningning, isang tingin na nagpapabigat sa hangin at tila unti-unting sumasakal sa pag-asa ng nag-iisang babaeng nais lamang itama ang kamalian ng mundo. Hanggang kailan hahayaan ng tadhana na ang kasamaan ay patuloy na magsayaw sa ibabaw ng pagdurusa ng mga walang laban? Walang takot na nilapitan ni Lu Ningning ang babaeng umagaw sa kanyang asawa at sumira sa kanyang buhay. Sa harap ng dumaraming mga trabahador na nakatingin sa kanila, nilunok niya ang sariling pride at ipinakiusap na ibalik ang hanap buhay ng mga inosenteng tao. Silab, parang awa mo na. Huwag mo silang idamay sa galit mo sa akin. Sila ang bumubuhay sa kumpanya. Wala silang kasalanan. Isang mapanlait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silab. Tiningnan niya si Lu Ningning mula ulo hanggang paa, na para bang ito ang pinakamaruming basahan na nakita niya sa buong buhay niya. Look who's talking! Ang magnananakaw na tulad mo ang walang karapatang magsalita tungkol sa pagmamalasakit. You destroyed this company, Lu Ningning. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nalulugi. Kaya kung may dapat sisihin, ituro mo ang sarili mo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagkukunyari, sapat upang marinig ng lahat ng taong nakapaligid at ipamukha sa kanila na si Lu Ningning ang tunay na kontrabida. Kasabay ng kanyang pag-arte, dumating ang sasakyan ni Raja. Bumaba ito mula sa sasakyan na may nanlilisik na mga mata. What is the meaning of this? Bakit kinakausap mo ang pulubing yan? Guards, paalisin niyo ang babaeng yan! Itaboy niyo siya na parang isang asong gala. Bago pa man makalapit ang dalawang matipunong gwardya, humarang sa harapan ni Lu Ningning ang isang katawang mas sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na makina. Mabilis na dumating si Isko. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Itinago niya si Lu Ningning sa kanyang likuran. Hinarap ang mag-asawang demonyo ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa inis, isang malakas na suntok mula sa isang gwardya ang dapat sanang tatama sa mukha ni Lu Ningning. Ngunit mabilis itong sinalo ng matigas na panga ni Isko. Ang impact ng pagtama ng kamao sa kanyang mukha ay nagdulot ng isang malamig na kirot. Ngunit hindi man lang siya umatras. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakatago kay Lu Ningning sa kanyang likod. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng matang tahimik na nagmamasid mula sa isang madilim na sulok ng pantalan. Si Manang Rosa, ang matandang katiwala sa mansyon, na ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Upang maiwasan ang mas malaking gulo,
hinila na ni Isko si Luningning palayo sa pantalan. Habang naglalakad pabalik sa dampa, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maridinig ay ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanilang mga sugatang damdamin. Pagdating sa kanilang munting kanlungan, kumuha si Luningning ng isang basang tela at dahan-dahang idinampi iyon sa nagpapasa ng noo ni Isko. Tumulo ang dugo mula sa sugat ng lalaki. Hindi ininda ni Luningning ang sarili niyang mga pasa sa braso na natamo sa pagkakatulak kanina. Mas nang hingibabaw ang sakit na makitang nasasaktan ang kaisa-isang taong nagtatanggol sa kanya. Bakit mo ginawa yun, Isko? Dapat hinayaan mo na lang sila. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Okay lang ako, Ning. Sagot ng lalaki. Hinahawakan ang kamay ng babae upang pigilan ito. Mas gugustuhin kong masaktan araw-araw kaysa hayaan kitang yurakan nila. Hindi mo yan deserve. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nag-uusap sa isang lengguwaheng tanging ang mga pusong, nauunawaan ang isa't isa ang nakakaintindi. Ang pagharap na iyon sa pantalan, bagamat nauwi sa matinding pagkapahiya, ang tuluyang pumatay sa natitirang pagiging martyr sa puso ni Luningning. Napagtanto niyang hindi kailanman madadaan sa pakiusap ang mga taong bato na ang puso. Gabi na at payapa na ang lahat nang isang pamilyar na itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng dampa ni Isko. Ang ilaw nito ay tumago sa mga siwang ng dingding, nag-iwan ng isang nakakakabang liwanag sa loob. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Mula roon ay bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng pormal na barong. Si Attorney Marcelo Quintana, ang pinagkakatiwalaang abogado at tagapayo ng yumaong si Don Esteban. May dala siyang isang makapal na brown folder na may selyo ng batas sa ibabaw, isang bagay na maaring maglaman ng kanilang kaligtasan o tuluyang kapahamakan. Ang pagdating ng abogado sa gitna ng kadiliman ay tila isang anunsyo na malapit nang magsimula ang tunay na laban para sa hustisya. Ano ang nakapaloob sa mga dokumentong iyon na magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay? Pinatuloy ni Isko ang matandang abogado sa loob ng kanilang maliit na dampa. Ang biglaang pagdating ng isang taong may mataas na katungkulan sa kanilang hamak na tahanan ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Luningning. Umupo si Attorney Quintana sa isang lumang bangkito. Ang kanyang mamahaling sapatos ay bahagyang nabasa ng putik mula sa labas. Dahan-dahan niyang inilapag ang makapal na folder sa maliit na lamesa, nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Ipinagpaumanhin ninyo ang aking biglaang pagdating, Luningning Isko? Panimula ng abogado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ako ay naparito upang iparating ang huling habilin ng aking kaibigan at kliyente, si Don Esteban Valderrama. Mula sa folder, kinuha ni Attorney Quintana ang isang dokumento na may opisyal na selyo. Bago pumanaw si Don Esteban, may ginawa siyang isang sikretong pagbabago sa kanyang testamento. Batid niya ang tunay na kulay ng kanyang anak na si Raja. Alam niyang sa oras na mawala siya, malalagay ka sa matinding panganib, Luningning. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang nakikinig. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Attorney? Nag-iwan siya ng isang kondisyon. Paliwanag ng abogado. Kapag itinaboy ka ni Raja mula sa mansyon, automatikong mapupunta sa iyo ang 70%, 70% ng lahat ng shares ng Valderrama Corporation. Ngunit kung pinili niyang alagaan ka, hahatiin ninyo ang yaman ng pantay. Ang pagpapalayas niya sa iyo ang naging susi upang ikaw ang maging nag-iisang tagapagmana ng kanyang imperyo. Isang matinding pagkabigla ang bumalot kay Luningning. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang utang na loob na matagal na niyang pinanghahawakan sa matanda ay mas lalo pang lumalim. Ngunit kasabay ng pagkabigla ay ang pag-usbong ng matinding takot. Ngunit may isa pang kondisyon si Don Esteban, pagpapatuloy ni Attorney Quintana. Ang testamentong ito ay magiging opisyal lamang sa araw ng kanyang babang luksa
sa ika-40 araw ng kanyang pagpanaw. Sa araw na iyon, gaganapin ang pinakamalaking shareholders meeting upang formal na iluklok si Raja bilang bagong presidente. Kailangan nating maghintay. Binalaan niya ako na kapag nalaman ito ni Raja bago ang takdang araw, tiyak na gagawa siya ng masama upang pilitin kang pirmahan ang isang waiver at isuko ang lahat ng iyong karapatan. Tumayo si Isko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado at nagsalita ng may hindi matitinag na determinasyon. Huwag po kayong mag-alala, attorney. Hinding-hindi nila masasaktan si Luningning habang nabubuhay ako. Ibubuwis ko ang aking buhay para protektahan ang tunay na reyna ng kumpanya. Habang umiiyak si Luningning sa bigat ng responsibilidad at pasasalamat sa yumaong biyenan, marahang idinampi ni Isko ang kanyang kamay sa likuran ng babae, isang tahimik na pag-aalok ng lakas at suporta. Ngunit may isa pang problema. Ayon sa abogado, may isang nawawalang pahina sa kopya ng financial ledger ng kumpanya na kanyang dala, isang pahinang naglalaman ng pinakamalaking transaksyon na posibleng maging ebidensya laban kay Silab. Hindi pa man sila natatapos mag-usap, isang malakas na ingay ang nagmula sa labas. Isang grupo ng mga bayarang tauhan ni Raja ang nagsimulang maghaluhog sa mga kabahayan sa komunidad, naghahanap sa babaeng pinagbibintangan nilang magnanakaw. Ang kanilang mabibigat na yabag sa putikan ay papalapit ng papalapit sa pintuan ng dampa ni Isko. Nandito na sila! Bulong ni Isko habang mabilis niyang itinago si Luningning at ang abogado sa isang maliit na espasyo sa likod ng mga lumang kahoy. Sumipa ng malakas ang isa sa mga lalaki, bumukas ang manipis na pintuan at iniluwa ang 3 lalaking may masasamang muka. Oy, mekaniko! Nakita mo ba ang asawa ng boss namin? Yung magnanakaw na si Luningning? Tanong ng leader ng grupo habang nililibot ng tingin ang maliit na kabahayan. Nagpanggap si Isko na walang alam, na natiling kalmado sa harap ng panganib. Ngunit ang mga anino ng mga nagtatago sa likuran niya ay gumagalaw dahil sa liwanag ng buwan na tumatago sa butas ng bubong, isang maliit na pagkakamaling maaaring maging sanhi ng kanilang kamatayan. Sa kabutihang palad, isang lasing na naglalakad sa labas ang sumigaw, naagaw ang atensyon ng mga tauhan ni Raja. Nagmadali silang lumabas, nag-iwan ng isang malakas na babala kay Isko bago tuluyang maglaho sa dilim. Nang matiyak na ligtas na sila, pinayuhan ni Attorney Quintana na kailangan nilang magtago sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ni Raja. Sinabi ni Isko na may alam siyang isang lumang archive o bodega ng mga dokumento sa pinakaliblib na bahagi ng Pantalan. Isang lugar na matagal nang nakalimutan at pinabayaan. Doon sila nagtungo, bit-bit ang takot at isang maliit na kandila bilang kanilang tanging liwanag. Ang bodega ay masikip, maalinsangan at amoy lumang papel na nabubulok. Ang mga estante ay puno ng mga kahon ng mga lumang dokumento ng kumpanya, saksi sa mga dekada ng tagumpay at kabiguan ng pamilyang Valderrama. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, sinimulan nilang halugugin ang mga papeles, naghahanap ng anumang ebidensya na maaaring magpatunay sa pandarambong ni Raja at Silab. Habang si Attorney Quintana ay abala sa pagsusuri ng mga kontrata, si Luningning at Isko naman ay magkatuwang sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Luningning ang isang folder mula sa mataas na estante, nadulas siya. Mabilis siyang sinalo ni Isko, dahilan upang maglapat ang kanilang mga katawan sa masikip na espasyo. Naramdaman ni Luningning ang init ng hininga ni Isko sa kanyang leeg, kasabay ng malakas na pintig ng puso ng lalaki sa kanyang likuran. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit at sa katahimikan ng bodega, tanging ang pag-aalitan ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Isang sandali ng katahimikan, isang kislap ng damdaming matagal nang nakatago. Sorry, bulong ni Luningning, bahagyang lumayo upang basagin ang namumuong tensyon.
Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos, may napansin si Isko sa kanyang pisingi. Marahan niyang itinaas ang kanyang magaspang na kamay at pinunasan ang isang maliit na mansa ng alikabok sa makinis na balat ng babae. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na liwanag. Walang namutawing salita, ngunit sa isang tingin na yon, naiparating ni Isko ang isang pangakong hinding-hindi niya bibitawan. Magalang siyang umatras, ibinalik ang distansya sa pagitan nila. Ngunit ang init ng kanyang palad ay nanatili sa pisingi ni Luningning, isang alaala na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Itinuon nila muli ang kanilang atensyon sa paghahanap. Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang resibo, natagpuan nila ang isang folder na may markang S.M. Projects, Silab, Montesillo. Sa loob nito ay ang mga resibo ng mga pekeng transaksyon, mga patunay ng pagbili ng mga mamahaling alahas at baggamit ang pondo ng kumpanya. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Ngunit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, isang tanong ang umusbong sa isip ni Luningning. Bakit tila napakadaling buksan ang pintuan ng bodega kanina? Sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa pinto, may isang susi na tila sinadyang iwan para sa kanila. Hindi pa man nila nasasagot ang katanungang iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Biglang isinara at kinandado mula sa labas ang nag-iisang pintuan ng bodega. Sinubukan itong buksan ni Isko, ngunit hindi na ito matinag. Kasunod ng pagsara ng pinto ay ang dahan-dahang pag-agos ng isang likido mula sa ilalim nito. Unti-unting napuno ang hangin ng isang pamilyar at nakakakilabot na amoy. Ang matapang na amoy ng gasolina. Naintindihan nila agad ang kanilang sitwasyon. Sila ay kinulong upang sunugin ang buhay. Walang sinuman ang makakarinig sa kanilang sigaw. Walang sinuman ang makakatulong sa kanila. Ang bodegang dapat sana ay magiging kanlungan nila ay biglang naging isang nakamamatay na bitag na magiging abo sa kanila kasama ng lahat ng ebidensya. Ang matapang na amoy ng gasolina ay lumukob sa buong silid kasabay ng nanginginig na paghawak ni Luningning sa braso ni Isko. Sa ilalim ng pintuan, unti-unting lumitaw ang isang dilaw na kulay, sinundan ng mabilis na pag-alab ng apoy na lumalamon sa tuyong kahoy at mga lumang papel. Nagulantang ang kanilang mga puso sa takot, ngunit hindi pinahintulutan ni Isko ang sarili niyang manginig. Mabilis niyang hinila si Luningning patungo sa isang sulok, gamit ang kanyang katawan upang protektahan ang babae mula sa mga lumilipad na nagbabagang abo at mga nahuhulog na pira-pirasong kahoy. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang balat, ngunit ang kanyang pag-iisip ay nakatuon lamang sa kaligtasan ni Luningning. May lagusan doon sa likod, Ning! Sundan mo ako! Sigaw ni Isko. Itinuro ang isang maliit na bukas sa dingding na matagal nang natakpan ng mga estante. Walang pag-aalinlangan, gumapang sila sa masikip at madilim na butas. Ang pag-akyat ng usok ay sumasakal sa kanilang mga baga. Ang bawat paggalaw ay puno ng pagmamadali at pag-aalala hanggang sa tuluyan nilang narating ang labas. Napakalamig ng hangin sa gabi, isang matinding kaibahan sa init ng apoy na halos kumain sa kanila. Napaupo si Luningning sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang lumalaking sunog na unti-unting nilalamon ang lumang archive kasama ang lahat ng mga patunay na kanilang nakita. Sa kanilang pagtakas, isang bagay ang napansin ni Isko sa lapag malapit sa pinanggalingan ng apoy. Isang pilak na lighter na may nakaukit na letrang RV. Mabilis niya itong pinulot at itinago sa kanyang bulsa, isang tahimik na patunay sa tunay na may akda ng kanilang paghihirap. Naglakad sila ng matagal sa gitna ng kadiliman, patungo sa isang ligtas na lugar. Sa wakas, narating nila ang isang tahimik na kanto sa gilid ng pantalan. Doon, ginamot ni Luningning ang mga paso sa braso at likod ni Isko gamit ang kaunting tubig na nakita niya at isang piraso ng malinis na tela. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay ay puno ng matinding pag-aalala. Isko,
Bakit mo ginawa yun? You almost died protecting me. Ang lumabas mula sa kanyang nanginginig na labi, puno ng pagkabahala. Ako lang ang puro kamalasan, Isko. Simula nang dumating ako sa buhay ninyo, wala na akong dinalang maganda. Sana hinayaan mo na lang akong masunog doon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa mga luha. Ang pag-iisip na siya ang dahilan ng lahat ng kapahamakan ay lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Marahang hinawakan ni Isko ang kanyang muka. Pinigilan ang kanyang luha na patuloy na bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na pagmamahal na hinding-hindi matitinag ng anumang apoy o kapahamakan. Huwag mong sabihin yan, Luningning. Hindi ka kamalasan. Mas gugustuhin kong masunog araw-araw kaysa makitang patuloy kang inaapi. Mas gugustuhin kong masaktan kaysa hindi ka protektahan. You deserve so much more. Isinandal ni Luningning ang kanyang noo sa dibdib ni Isko. Pinakikinggan ang mabilis ngunit matatag na pagtibok ng puso ng lalaki. Ang mainit na init ng kanyang katawan ay dumaloy sa kanya. Nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng gumuho niyang mundo. Sa mga oras na yon, sa gitna ng abo at usok, naramdaman ni Luningning ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang abala sina Luningning at Isko sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, isang balita ang yumanig sa buong bayan ng Iloilo. Sa telebisyon, formal na inihayag ni Raja Valderrama na ibebenta na niya ng buo ang Valderrama Corporation sa isang grupo ng mga dayuhang negosyante. Ang transaksyon ay magaganap bukas ng umaga, 3 araw bago ang itinakbang babang luksa ng kanyang ama. Sa sandaling matapos ang pagbebenta, hinding-hindi na magiging opisyal ang di na italang testamento ni Don Esteban at tuluyan ng mawawala ng karapatan si Luningning sa mana. Ang kanilang pag-asa na magkamit ng hustisya ay tila unti-unting naglalaho sa hangin. Naramdaman ni Luningning ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng yumaong biyanan na pinagkanuluhan. Paano nila hahadlangan ang pagbebenta sa loob ng wala pang 24 na oras? Nanginghinig ang buong katawan ni Luningning habang pinagmamasdan ang naglalagablab na archive. Ang apoy ay tila sumasalamin sa galit at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang balita tungkol sa pagbebenta ng kumpanya ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pag-asa. Sa kanyang isip, hindi lamang ang mana ang mawawala, kundi ang alaala ng pagmamahal at pagtitiwala ni Don Esteban. Kinabukasan, maaga pa ay naglakad si Luningning patungo sa sementeryo. Bit-bit ang isang maliit na kumpol ng mga bulaklak. Kailangan niyang magdasal sa puntod ng taong itinuring siyang tunay na anak. Humingi ng lakas upang harapin ang laban na hindi niya inakala na kanyang sasapitin. Sa gitna ng tahimik na sementeryo, kung saan ang tanging maririnig ay ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng lupa at lumang bulaklak, lumuhod si Luningning sa harap ng puntod ni Don Esteban. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng pagpapaalam sa kanyang nakaraang pagiging mahina at martir. Papa Esteban, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo naipagtanggol. Ngunit ngayong nalaman ko na ang totoo, hinding-hindi ko na po hahayaan na yurakan nila ang inyong alaala. Hinding-hindi po ako susuko. Kasabay ng kanyang panalangin, isang anino ang lumapit sa kanyang likuran. Si Manang Rosa, ang matandang katiwala sa mansyon, na ang mukha ay puro takot at pag-aalala. Tahimik na lumuhod ang matanda sa tabi ni Luningning. At sa kanyang nanginginig na mga kamay, inabot niya ang isang lukot na papel at isang lumang feature phone. Ma'am Luningning, ito po ang nawawalang pahina ng ledger na hinahanap ni Attorney Quintana. At ito po, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot.
Ito po ang tunay na nangyari ng gabing pumanaw si Don Esteban. Dahil sa takot, binuksan ni Luningning ang feature phone. Sa loob niyon ay ang isang lumang voice recording. Ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Don Esteban na humihingi ng tulong, sinundan ng mapanlait na tinig ni Raja at Silab. Pinagtawanan nila ang matanda at sinabing hayaan na lang itong mamatay dahil wala ng silbi. Ang recording na iyon ay nagpatunay sa lahat na sina Raja at Silab ang tunay na may akda ng kanyang kamatayan at sila ang sumunog sa archive upang takpan ang kanilang krimen. Ang katotohanan iyon ay isang napakalaking pasabog na nagpalinaw sa lahat ng katanungan sa isipan ni Luningning. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o apelido. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya sa taong itinuring siyang tunay na anak. Tumayo si Luningning mula sa puntod ni Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit puno ng isang hindi matitinag na determinasyon. Tumingin siya sa malawak na langit ng Iloilo, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Pag-uwi niya sa dampa, sinalubong siya ni Isko. Nakita ng lalaki ang kakaibang kislap sa mga mata ni Luningning. Walang salitang namutawi, ngunit alam niya na handa ng lumaban ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Luningning, anong gagawin natin? Tomorrow na ang deadline. We have to stop them. Ang nag-aalalang wika ni Isko. Ngumiti si Luningning, isang ngiti na puno ng kapayapaan at lakas. Hindi na ako magtatago, Isko. Haharapin ko sila. Hindi ko sila hahayaang yurakan ang alaala ni Papa Esteban at ang kinabukasan ng kumpanya. Bit-bit ang lahat ng ebidensya. Nagtungo sila sa isang maliit na tindahan at doon, bumili si Luningning ng isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida. Hindi iyon mamahalin, ngunit ang simple nitong disenyo ay tila naglalaman ng lahat ng dignidad at lakas na kanyang muling natuklasan. Bago pa man siya lumabas, kinuha ni Isko ang isang simpleng laso at maingat na itinali ang buhok ni Luningning. Mas mukha kang reyna ngayon, Luningning, kaysa noong nakatira ka pa sa mansyon. Ang malumanay na wika ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Luningning na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, maaga pa ay nagtipon na ang mga miyembro ng board sa malaking boardroom ng Valderrama Corporation. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa. Handa na si Raja na pirmahan ang kontrata ng pagbebenta. Nakikipagkamay na siya sa mga dayuhang negosyante, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ngunit sa sandaling ilalapat niya ang kanyang lagda, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng boardroom. Ang lahat ay nagulantang sa pagdating ng isang figura na hindi nila inaasahan. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa loob, nagbibigay ng isang nakakasilaw na anino na tila nagbabadya ng isang bagong laban. Sino ang dumating sa pinakamahalagang sandali at kaya ba niyang pigilan ang pagbebenta na magpapabago sa kasaysayan ng Valderrama Corporation? Huminto ang lahat ng paggalaw sa loob ng boardroom ng Valderrama Corporation. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pintuang dahan-dahang bumukas at mula roon ay pumasok si Luningning kasama sina Attorney Quintana at Isko. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng takot. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng itim na bestida at ang kanyang mga mata ay nanlalamig, puno ng kapangyarihan at hindi matitinad na determinasyon. Anong ginagawa ng pulubing yan dito? Ang bungad ni Raja. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Guards, palayasin niyo siya. Hindi siya welcome dito. Ngunit nanatiling kalmado si Luningning. Naglakad siya ng tuwid patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin dito, Mr. Valderrama. Bilang nag-iisang tagapagmana ng 70% ng Valderrama Corporation, may karapatan po akong narito. Nagulantang ang lahat ng miyembro ng board. Nagsimula silang magbulungan.
Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla at pagdududa. Si Raja ay namutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi inaasahang revelasyon. Si Silab naman ay napasigaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. That's impossible! Raja, anong pinagsasabi niya? Mabilis na lumapit si Attorney Quintana sa gitna, bit-bit ang opisyal na testamento ni Don Esteban. Ang transaksyon sa pagbebenta ng kumpanya ay balido lamang kung si Raja Valderrama ang nag-iisang may-ari. Ngunit sa ilalim ng huling habilin ni Don Esteban na magiging opisyal na yon, sa araw ng kanyang babang luksa, si Luningning Esadora Valderrama ang may hawak na majority shares ng kumpanya. Ibig sabihin, ang lahat ng papeles na inyong pinirmahan ay invalid, Mr. Valderrama. Walang bisa ang pagbebenta. Ang salita ng abogado ay parang isang kidlat na tumama sa buong silid. Tumumba ang mga dayuhang negosyante mula sa kanilang mga upuan. Nagsigawan ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at takot. Ang mga pangarap ni Raja na maging nag-iisang may-ari ng imperyo ay biglang naglaho sa hangin. Sinubukan ni Silab na magpanggap na biktima, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha. Hindi yan totoo. Raja, may ginagawa siyang masama. Pipinilit lang niya si Tito Esteban. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pag-arte, inilapag ni Luningning ang mga ebidensya sa lamesa. Ang nawawalang pahina ng ledger na nagpapakita ng pandarambong ni Silab at ang lumang voice recording mula sa feature phone ni Manang Rosa. Ang bawat salita ni Raja at Silab sa recording na iyon, ang kanilang pagtawa habang hinihingi ng tulong si Don Esteban at ang kanilang kasakiman na tuluyang sumira sa buhay ng matanda ay malinaw na narinig ng lahat. Ang bulong-bulungan ay napalitan ng matinding galit. Ang mga miyembro ng board ay nagkagulo. Ang ilan ay galit na tiningnan sina Raja at Silab. Tumayo si Luningning ng tuwid sa tabi ng upuan ng presidente, ipinapakitang hindi niya kailangan ng trono para hawakan ang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Raja, hindi na may galit, kundi may awa. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding galit ang nagtulak kay Raja. Nawalan siya ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding pot. Dumampot siya ng matulis na letter opener mula sa lamesa at sa isang mabilis na paggalaw, sumugod siya patungo sa dibdib ni Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Nais niyang kitilin ang buhay ng babaeng sumira sa kanyang lahat. Ang kislap ng patalim ay sumasalamin sa nagliliwanag na ilaw ng boardroom, nagbabadya ng isang madugong katapusan sa pinakahuling paghaharap ng kasamaan at kabutihan. Tila huminto ang mundo sa loob ng boardroom. Ang kislap ng matulis na letter opener ay lumipad patungo sa dibdib ni Luningning. Ngunit sa isang iglap, humarang si Isko. Sa pamamagitan ng kanyang matipunong braso, mabilis niyang pinaikot ang kamay ni Raja, dahilan upang mabitawan nito ang matalim na kagamitan. Bumagsak ang letter opener sa sahig. Ang paglapat nito sa marmol ay nag-iwan ng isang malamig na tunog na sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ni Raja. Hindi pa man nakaka-recover si Raja, dumating na ang mga awtoridad na matagal nang naghihintay sa labas, inutusan ni Attorney Quintana. Agad nilang inaresto si Raja para sa kasong estafa at kapabayaan na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang matigas na tunog ng posas na kumalansing sa kanyang mga kamay ay isang malinaw na simbolo ng kanyang tuluyang pagkatalo. Hindi yan totoo! Ako ang biktima! Kinokontrol lang siya ng babaeng yan! Sigaw ni Raja habang kinakaladkad siya palabas. Samantala, sinubukan ni Silab na tumakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa labas ng gusali. Bit-bit ang isang mamahaling bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya sa kumpanya. Ngunit paglabas niya, sumalubong sa kanya ang galit na grupo ng mga trabahador na pinatalsik niya. Hinaharangan nila ang kanyang dadaanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkamuhi at paghihiganti.
Ibalik mo ang ninakaw mo, magnanakaw. Ibalik mo ang trabaho namin. Sigaw ng mga manggagawa. Sa gitna ng gulo, nagsimulang magturuan sina Raja at Silab. Ang dating kanilang mapanukso at mapusok na pag-iibigan ay nauwi sa pagmumura at pagbibintangan. Ikaw ang may kasalanan nito, Raja. You're so stupid! Sigaw ni Silab. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ikaw ang nagtulak sa akin, Silab. Ikaw ang umakit sa akin. Sagot ni Raja. Ang kanilang lason na relasyon ay tuluyang naglaho, nag-iiwan ng isang malinaw na imahe ng dalawang taong natalo sa sarili nilang kasakiman. Sa loob ng boardroom, pinagmamasdan lamang ni Luningning ang nangyayari. Tiningnan niya ang nakaposas na si Raja na kinakaladkad palabas. Ang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, kundi purong awa para sa isang lalaking nasa kanya na ang lahat, ngunit pinili nitong maging sakim. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang pisingi, hindi dahil sa sakit na kanyang dinanas, kundi dahil sa pag-asa na sa wakas ay matatapos na ang kanyang bangungot. Ngunit ang tagumpay na iyon ay may kasamang malaking responsibilidad. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit si Attorney Quintana kay Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Luningning, ligtas na ang kumpanya, ngunit iniwan ito ni Raja na baon sa utang. Mahabang proseso ang pagbangon mula rito. Sa paglubog ng araw, bumalik si Luningning sa malaking mansyon ng Valderrama. Ang dating bahay na puno ng ingay at kasinungalingan ay ngayon ay tahimik at walang laman. Ang bawat sulok ay tila may inililihim na nakaraan. Ang bawat anino ay tila nagbabalik ng mga masalimuot na alaala. Tumayo si Luningning sa gitna ng malaking bulwagan. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa bawat detalye ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mansyon na ito ay tila isang gintong kulungan, puno ng yaman, ngunit walang kalayaan. Markakaya ba niyang ibangon ang imperyo ng Valderrama mula sa mga abo ng kasinungalingan? Kaya ba niyang linisin ang pangalan ng kumpanya at tuparin ang pangarap ni Don Esteban? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa mga bintana ng walang buhay na mansyon. Sumisikat na ang araw sa Iloilo, ngunit ang mansyon ng Valderrama ay nananatiling tahimik at walang buhay. Tinitigan ni Luningning ang malawak na bulwagan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Alam niyang hindi niya kailangan ng isang marangyang tahanan upang maging masaya at hindi rin ito ang paraan upang muling ibangon ang kumpanya. Sa isang matapang na desisyon, ipinagbili niya ang mansyon, ang lahat ng mamahaling sasakyan ni Raja at ang mga lumang alahas na naiwan ni Silab. Ang lahat ng nalikom niyang pera ay ginamit upang bayaran ang mga utang ng kumpanya at maibalik sa trabaho ang mga manggagawang pinatalsik ng walang katarungan. Inilipat niya ang opisina ng Valderrama Corporation sa isang simpleng gusali malapit sa Pantalan, kung saan madali siyang malalapitan ng mga trabahador. Ang kanyang pwesto ay isang maliit na cubicle lamang, malayo sa malaking silid na minsan ay pwesto ni Raja. Pinanggunahan niya ang kumpanya ng may integridad at pagmamalasakit, pinakinggan ang bawat hinaing ng mga empleyado at isinakatuparan ang mga programa na magpapaunlad hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Ang mga barko ng Valderrama ay muling naglayag, hindi na simbolo ng kasakiman, kundi ng pag-asa at bagong simula. Tahimik na pinagmamasdan ni Isko ang bawat tagumpay ni Luningning. Nakita niya kung paano bumangon ang babae mula sa abo at kung paano niya pinamunuan ang isang malaking korporasyon ng may puso at pagmamalasakit. Ngunit sa bawat hakbang ni Luningning pataas, naramdaman ni Isko ang unti-unting paglayo nila. Siya ay isang simpleng mekaniko na lading luma at amoy grasa, habang si Luningning ay isang reynang may hawak na ng malaking imperyo. Unti-unting umusbong sa kanyang isipan ang pagdududa kung karapat-dapat pa ba siya sa babaeng kanyang minamahal. Isang araw,
Habang abala si Luningning sa pag-uusap sa mga shareholders sa kanyang bagong opisina, nakita niyang tahimik na lumabas ng pinto si Isko. Ang lalaki ay nagtatago ng isang malaking sobre sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Hindi alam ni Luningning, ngunit ang sobreng iyon ay naglalaman ng kanyang resignation letter. Ang kanyang puso ay kumirot, ngunit sinubukan niyang kalimutan ang pakiramdam na iyon. Iniisip na marahil ay kailangan lamang ni Isko ng mas mahusay na trabaho. Hindi nang tagal, isang balita ang kumalat sa pantalan. Mayroong isang malaking barko ang aalis sa madaling araw patungo sa ibang bansa, at isa si Isko sa mga mekaniko na sasama. Ang balitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa puso ni Luningning. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pag-alis ni Isko ay tila mas masakit kaysa sa lahat ng pagtataksil na kanyang dinanas. Pagpasok ni Luningning sa kanyang opisina, isang pamilyar na sobre ang nakita niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sulat kamay ni Isko ay malinaw na nakasulat sa harapan. Nangiinig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang sobre, at doon niya nabasa ang mga salitang nagpaluha sa kanya. Ang kanyang resignation letter. Ang mga salita ay simple at diretso, ngunit ang bawat titik ay tila tumutusok sa kanyang puso. Mahal kong Luningning, alam kong hindi ako nababagay sa mundo mo. Ikaw ay isang reyna, at ako ay isang hamak na mekaniko lamang. Hindi ko kayang hawakan ang iyong kamay habang lumalaki ang iyong imperyo. Gusto kong lumayo, magsimula ng bago, at kalimutan ang sakit ng pag-ibig na hindi kailanman magiging karapat-dapat. Naramdaman ni Luningning ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang lalaking laging nandyan para sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa, ay aalis na. Tiningnan niya ang resignation letter. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Ang bawat salita ay tila nagpapahiwatig na hindi na niya makikita pa si Isko. Sa labas, ang mataginting na tunog ng sirena ng barko ay dahan-dahang lumalakas, senyales na malapit na itong umalis. Ang bawat pagtunog ng sirena ay tila nagdadala ng isang paalam mula sa lalaking minahal niya ng tahimik. Mawawala na ba si Isko, ang angkla ng kanyang puso, sa gitna ng malawak na karagatan? Tuluyan ang nawawalan ng pagkakataon ang kanilang pag-iibigan? Hinawakan ni Luningning ang resignation letter ni Isko. Ang bawat salita ay tila sumusuntok sa kanyang puso. Hindi niya inalintana ang sarili niyang sakit. Ngunit ang ideya na mawawala ang lalaki nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa ay higit na mas masakit kaysa sa lahat ng pagsubok na kanyang dinanas. Sa labas, ang malakas na tunog ng sirena ng barko ay dahan-dahang lumalakas, senyales na malapit ng lumisan si Isko. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng opisina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedesisyon. Lumabas siya ng gusali at tumakbo patungo sa pantalan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagmamadali. Ang malamig na simoy ng dagat ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ininda ang lamig. Ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap sa pagitan ng mga nagmamadaling kargador at mga barkong handa ng maglayag. Sa dulo ng pantalan, malapit sa isang malaking barkong paalis, nakita niya si Isko. Nakatayo ito. Ang kanyang likuran ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa malawak na karagatan na tila nagbabadya ng isang bagong simula at paglisan. Isko! Sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Mabilis na lumingon si Isko. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla nang makita ang babaeng kanyang minamahal. Hindi niya inakala na susundan siya nito. Lumapit si Luningning. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang resignation letter na kanyang hawak. Sa isang matapang na paggalaw, pinunik niya ang papel sa harapan ng lalaki. Nag-iiwan ng mga pira-pirasong papel na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Anong ginagawa mo, Luningning? Tanong ni Isko, puno ng pagkalito.
Hindi ko hahayaang umalis ka, Isko. Sagot ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko itinayo ang imperyo na ito para pamunuan ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng hari na nakaupo sa trono. Ang kailangan ko ay angkla na magpapanagtili sa aking nakatapak sa lupa. Ang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Ang taong laging nandyan para sa akin. Lumapit si Isko sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mukha ni Luningning. Hinaplos niya ang bawat bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pagmamahal na matagal na niyang kinikimkim. Luningning, I'm just a simple mechanic. Hindi ako nababagay sa'yo. You deserve someone better. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin, Isko. Ang sagot ni Luningning. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nagsasalita. Hindi mo kailangang maging hari para maging karapat-dapat sa akin. Ang pagmamahal mo ang nagpaparamdam sa akin na ako ay isang reyna. Inilapat ni Isko ang kanyang no sa no ni Luningning. Ang init ng kanilang mga balat ay naghahalo sa lamig ng hangin. Naramdaman ni Luningning ang marahang pagdampi ng labi ni Isko sa kanyang no, isang halik na puno ng pagmamahal, paggalang at pangako. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng sakit, kundi luha ng matinding kaligayahan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na naghawakan. Ang init ng kanilang mga palad ay nagbibigay ng matinding kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang mundo ay umiikot lamang para sa kanilang dalawa. Ang bawat simoy ng hangin ay tila nagdadala ng isang pangako ng habambuhay na pag-ibig. Ang sirena ng barko ay muling tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon paalam, kundi isang bagong kanta ng pag-asa at pagmamahalan. 5 taon na ang lumipas mula nang magsimulang sumikat ang bagong araw sa Iloilo, bitbit ang pagbabago na pinangunahan ni Luningning. Ang Valderrama Corporation na minsan ay sumasalamin sa kasakiman at katiwalian ay muling bumangon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging simbolo ito ng pag-asa at pagkakaisa. Ang kumpanya ay hindi lamang nagbigay ng trabaho, kundi nagtatag din ng mga programa para sa edukasyon at kapakanan ng mga pamilya ng mga manggagawa sa pantalan. Nagbibigay ng mga scholarship para sa mga anak ng mga kargador at mekaniko na minsan ay binaliwala. Ang mga barko ng Valderrama ay patuloy na naglalayag sa malawak na karagatan, ngunit ang bawat paglalakbay ay may kaakibat na diwa ng pagmamalasakit at pag-unlad. Si Raja Valderrama ay patuloy na nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang yaman ay nawala at ang kanyang kalayaan ay ipinagkait. Si Silab naman, matapos mapahiya at mawalan ng lahat, ay naghihirap sa ibang probinsya. Inabandona ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kakampi, namumuhay sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, nag-iwan ng isang malinaw na aral na ang kasamaan ay hinding-hindi magtatagumpay. Samantala, natagpuan ni Luningning ang kanyang tunay na kaligayahan sa isang simpleng buhay kasama si Isko. Nagpakasal sila sa isang tahimik na seremonya. Ang kanilang pag-iibigan ay matibay na itinayo hindi sa yaman, kundi sa pagtitiwala, respeto, at pagmamahalan. Naninirahan sila sa isang maganda, lunit simpleng bahay malapit sa dagat, malayo sa karangyaan ng mansyon ng Valderrama. Isang hapon, nakaupo si Luningning sa beranda ng kanilang bahay, hawak ang kanilang unang anak, isang sanggol na babae na may mga matang sumasalamin sa liwanag ng pag-asa. Pinagmamasdan niya si Isko na abala sa paggawa ng maliit na laruang barko mula sa kahoy para sa kanilang anak. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pagmamahal. Ang simoy ng dagat ay humahaplo sa kanyang mukha, nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Sa isang pagkakataon, dumalaw si Luningning sa punto ni Don Esteban. Tahimik siyang nagdasal,
Nagpasalamat sa lahat ng tulong at pagmamahal na ibinigay ng matanda. Sa pag-alis niya, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Pinatawad niya ang nakaraan, hindi para palayain ang mga nagkasala, kundi para palayain ang sarili niya mula sa bigat ng galit at sakit. Nalaman niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o dami ng salapi, kundi sa tibay ng pagkatao, sa kakayahang bumangon ng may malinis na budhi, at sa pagpili na maging mabuti kahit naging malupit ang mundo. Sa huli, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa.